Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fahad A. Alonto and this is Group 10. My topic is all about Al-Baqillani. Abu Bakr Muhammad ibn al-Tayyib al-Baqillani was a prominent Islamic scholar and theologian from the Ash'ari school of thought. He is known for his contribution to Islamic theology or kalam, jurisprudence or fiqh, and the philosophy of language. Born in Basra, Iraq, he later settled in Baghdad, where he became a key figure in defending Orthodox Sunni Islam against rival theological schools such as the Mu'tazilis. So, si Abu Bakr Muhammad ibn al-Tayyib al-Baqillani noong 1950 to 13th century ay isa siyang kilalang scholar ng Islam at theologian mula sa paralan ng pag-iisip ng Ash'ari. Siya ay kilala sa kanyang mga kontribusyon sa teolohiyang Islamiko o ng kalam, jurisprudence o ng fiqh at filosofiya ng wika. Ipinanganak sa Basra, Iraq. Kalaunan ay nanirahan siya sa Baghdad kung saan siya ay naging pangunahing tauhan sa pagtatanggol sa Orthodox na Sunni ng Islam laban sa mga karibal na teolohikong paaralan tulad ng mga Mu'tazilis. Number 1. Defender of Sunni Orthodox. Al-Baqillani played as a significant role in articulating and defending the Ash'ari theological framework, which sought to balance rational inquiry with traditional Islamic belief. So, si Al-Baqillani, malaki ang papel na ginampanan ni Al-Baqillani sa paglalahad at pagtanggol sa Ash'ari theological framework na naglalayong balansehin ang makatuwirang pagtatanong sa mga tradisyonal na paniniwalang Islam. Number 2. Works on kalam. His theological works such as Al-Tamhid, the Introduction, are among the earliest systematic exposition of Ash'ari theology. In these works, he addressed issues such as the attributes of God, the nature of the Quran, and the human free will versus divine predestination. So, ang kanyang mga teolohikong gawa tulad ng Al-Tamhid ay kabilang sa mga pinakaunang sistematikong paglalahad ng teolohiya ng Ash'ari. Sa mga gawain ito, tinalakay niya ang mga issue tulad ng mga katangian ng Diyos o ng Panginoon, ang kalikasan ng Quran, at malayong kalooban ng mga tao laban sa banal na predestinasyon. Number 3. Advocate of the immutability of the Quran. Al-Baqillani was a key proponent of the doctrine of the Ijaz al-Quran, of arguing that the Quran's linguistic, rhetorical, and content-based perfection proves its divine origin. So, si Baqillani ay isang pangunahing tagapagtaguyod ng itong doctrine ng Ijaz al-Quran na
nangangatuwiran na ang linguistic or ng retorika at content-based na pagiging perpekto ng Quran ay nagpapatunay sa banal na pinagmulan nito. Number 4, philosophy of language. So, ang kanyang malalim na interes sa wika at ang mga implikasyon nito para sa teolohiya ay makikita sa kanyang mga talakayan sa semantika, syntax at lohika, particular sa konteksto ng Quranic interpretation. Number 5, interfaith dialogos. So, si Al-Baqillani ay kilala rin siyang sa kanyang mga pakikipagdebate sa mga Kristiyanong teologo at iba pang mga eskolar ng rehiyon na naglalayong ipagtanggol ang mga paniniwalang Islamiko sa pamamagitan ng mga makatuwirang argumentasyon. Number 6, methodological rigor. So, sa pagpino at pagsasaayos ng mga pamamaraan ng mga argumentasyon na ginamit sa teolohiya ng Ash'ari na naimpluwensyahan ang mga huling eskolar tulad nina Al-Ghazali at Fakhr al-Din al-Razi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day everyone. I am Edwin Kanakan Kamat from the group 10, and my topic is all about Al-Baqillani. This is the continuation of the report of Mr. Alonto Fahad. Okay, so who is Baqillani? Al-Baqillani is a prominent Sunni Islamic theologian, jurist and logician. Played a significant role in defending and strengthening Orthodox Sunni Islam during his lifetime. He is often referred to as an Imam al-Baqillani by Sunni Muslims, and is known for his expertise in debating complex theological and jurisprudential issues. Okay, si Baqillani ay nakilala na magaling makipagdebate dahil siya ay unang-una siya ay matalino. Meron siyang malalim na kaalaman sa mga pangrelihiyon at legal. Pangalawa, siya ay maalam. Naiintindihan niya ang mga komplikadong konsepto at kaya niyang ipaliwanag ang mga ito. So, pangatlo, siya ay mahusay at mahusay makipagtalumpati or makipag-debate. Kaya niyang iharap ang kanyang mga argument na ng malinaw at nakakakumbinsi. A life dedicated to Islamic scholarship, born around 940 BC in Basra, Iraq. Al-Baqillani spent much of his life in Baghdad, where he studied under renowned scholars and became a respected teacher himself. He specialized in the Ash'ari school of theology, a prominent Sunni theological tradition, and also held the position of chief qadi or judge in other cities. Si Al-Baqillani ay isang dalubhasa sa Ash'ari theology, isang mahalagang sangayin ng Sunni Islam. Naging punong hukom din siya sa Baghdad at iba pang mga lungsod na nagpapatunay sa kanyang kahusayan sa parehong batas at relihiyon. Al-Baqillani's reputation as skilled debater led to his appointment as an envoy to the Byzantine court in Constantinople. He engaged in debates with Christian scholars in the presence of their king, demonstrating his mastery of theological argument. His contribution to Islamic scholarship earned him numerous honorary titles, including Sheikh al-Sunnah or Doctor of the Prophetic Way, Lisan al-Umma or Mouthpiece of the Community, and Saif as-Sunnah or a Sword of the Prophetic Way.
Ang Byzantine sa Constantinople ay tumutukoy sa Byzantine Empire na may kabisera sa lungsod ng Constantinople. Ang Byzantine Empire ay isang Christian Empire na umiiral mula sa ika-4 na siglo hanggang sa ika-15 siglo, at ang Constantinople ay may pinakamahalagang lungsod dito. Okay, so hanggang dito na lang ang aking report. Shukran and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am by Nasra Asma Mugat, member of Group 10. My assigned topics is all about the story of Al-Juwayni. So, si Al-Juwayni, ang kanyang totoong pangalan ay Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf bin Muhammad Al-Juwayni. Pero take note lang po ha, itong si Al-Juwayni ay isa pala siyang Ash'arite, meaning hindi siya kabilang sa Sunni Muslims. So, si Al-Juwayni ay sikat siya dahil sa kanyang mga contribution sa Ash'arite theology, isang philosophical at theological na school of thought sa Islam. Ipinanganak siya sa Al-Juwayn noong taong 419 to 1028 at namatay naman siya sa Nishapur noong 478 to 1085. So, gaya nga ng ating subject is, or ang ating mga topics dito sa ating subject kay Sir is all about the contribution of the Ash'arites. So, ngayon, itong si Al-Juwayni, ang Ash'arite ay nakaranas ng matinding pagtutol mula sa Hanbalites dahil sa paniniwala nila sa paggamit ng reason, pag-iisip, kasabay ng revelasyon, mga pahayag mula sa Diyos. Para sa mga Hanbalites, ang revelasyon lang ang tanging batayan ng katotohanan. Ang mga Ash'arites kasi tulad ni Al-Juwayni, kahit na membro ng Shafi'ite group, ay hindi masyadong nakilala sa labas ng kanilang sariling grupo. Si Tughril-Beg, itong si Tughril-Beg, isang Hanbalite emperor. Inusig ang mga Ash'arites pero ang kanyang kahalili, si Alf Arsalan, at ang vizier nitong si Nizam al-Mulk ay sumuporta sa nagdepensa sa Ash'arism. Ash'ari and his teaching became popular in the East, especially in the Nizamiya Academy, where he was appointed as the chef. Juwayni, a follower of Ash'arism, mostly reiterated existing doctrines with small variations according to Shahratastani. So, ang mga turo ni Ash'ari ay naging tanyag sa silangan, lalo na sa akademya ng Nizamiya, kung saan siya ay tinalaga bilang pinuno. Si Juwayni, isang tagasunod ng Ash'arism, ay kadalasang inuulit ang mga umiiral na doktrina na may kaunting pagbabago ayon sa Shahrastani. So, ang pagkakaiba ng paniniwala ni na Ash'ari at al-Baqillani ay tungkol sa epekto ng created power, likhang kapangyarihan sa mga aksyon. Naniniwala si Ash'ari na ang created power ay walang epekto. Si al-Baqillani naman ay naniniwala na mayroon itong epekto. Sinusuportahan ni Imam al-Haramain, Juwayni, ang pananaw ni al-Baqillani at dinagdagan pa ito ng elaborasyon. Binigyan diin ni Juwayni ang kahalagahan ng pagkilala sa papel ng created power at kakayahan ng tao sa kanilang mga aksyon. Para sa kanya, ang pagbaliwala dito ay labag sa lohika at karanasan. Sinabi niya ang pag-uugnay ng aksyon ng tao sa kanyang kapangyarihan ay mahalaga kahit na hindi nito ibig sabihin na nilikha ng tao ang mga aksyon mula sa wala, tulad ng kanyang mga nauna. Pinatotohanan ni Juwayni ang paniniwala sa isang tagapaglikha, ang Diyos na siyang may pananagutan sa paglikha ng kapangyarihan ng tao at mga epekto nito. Ayon kay Juwayni, sa kanyang aklat na Al-Irshad,
lahat ng nilikha ay nagmula sa kapangyarihan ng Diyos nang walang pagkakaiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good day everyone. I am Samra A. Until from the group 10. So this is the continuation of the report of Miss Nasra Mamugkat. It is true that kapag pinag-aaralan natin ng masusi ang mga bagay-bagay, malalaman natin that the created powers have no effects because the powers and the capacities given to man are completely dependent upon the will of God. Kapag nais ng Diyos na lumikha ng anumang bagay, binibigyan niya ang tao ng kakayahang gawin ito. Otherwise, ang tao ay walang magagawa. So, malinaw na makikita ito sa mga prinsipeng tinaguyod ni Al-Juwayni na nagmula sa mga turo ni Al-Ash'ari, on which his theory of accusation rests. So, Ash'ari has postulated 4 principles for the power of accusation. These are follows. Una, nangangahulugan ito na ang kakayahan o kapangyarihan na nilikha ay pansamantala lamang at ito ay pwedeng mabago, mawala at maubos. Number 2, ibig sabihin, ang kapangyarihan ay hindi lamang nakikita o nararamdaman, kundi ito ay active at gumagana habang may pagganap na nagaganap. Number 3, hindi ito universal o maaaring ilipat ng basta-basta. Ang kakayahan ng isang tao sa isang larangan ay hindi kaagad-agad nalalapat sa ibang larangan. And number 4, it is applicable only to that which is within its limits. Next, these principles are adopted by Juwayni, and it is evident that if premises are same, the conclusion will also be same. Therefore, we see that Juwayni himself finally reaches to the conclusion that man is helpless in producing anything, and it is God upon whom everything is dependent in order to take place. So, it is God who is absolutely independent, lacking in nothing whatever. In the case of human acts, maaari silang umasa sa ilang sanhi at malinaw na ang mga sanhing ito ay may epekto, but they are evidently dependent upon the first cause. Besides, he elaborated the doctrines and defended the concepts and methods to which the school as a whole was committed. This celebration includes epistemological and theological explanations of Ash'arism. For this purpose, he wrote Al-Shamil, of which an abridgment, Al-Irshad, was made by the author himself. So, para maipahayag ang kanyang mga idea, sumulat siya ng aklat na Al-Shamil at ang isang pinaikling version nito na Al-Irshad ay isinulat niya mismo. Sa Al-Irshad, pinatunayan niya ang paglikha ng mundo gamit ang isang paraan ng pangangatwiran na tinatawag na syllogistic. Syllogistic means is a logical method of deductive argument where a conclusion is drawn to premises. Next, he says, what does not precede originated things is originated. Substances do not precede accidents, which are originated. Therefore, the world, the totality of substances and accidents, is originated. So, this is an example of his knowledge of logic. He introduced it into theology. On this very basis, the createdness of the world, he proves that God is not a body and that he exists. According to him, as in the case with Al-Baghillani, body is composite of substances and accidents, and these are not originated. Therefore, God is not a body. In order to prove the existence of God, he says, an originated thing may exist or not exist. Therefore, it requires a determinant to determine whether it is to exist or not to exist at a particular time. The determinant may be either a cause or illa, or a nature, tabi'a, or a conscious agent. So,
Batay sa iba't ibang arguments, ipinakita niya na ang Diyos ay hindi isang sanhi o isang likas na katangian. Therefore, it must be a conscious agent, and that conscious agent is God, obviously. Shukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.